natin at maparangalan ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programang ito, ang ating pong pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na sa pagkain ng ating mga kaluluwa. At bago tayo mag-aral at magtalakay ng salita ng ating buhay na Diyos, tayo muna'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. At ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga banal na salita sa gabing ito. Ang Diyos ang maglangis, mga minamahal at patnubayan tayo ng ating buhay at mapagpalang Diyos. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silang ng langit, hallelujah, at ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is Lord. Hallelujah. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat po ng demonyong hadlang, mahal na Panginoon sa aming pakikinig, mga pagalinlangan, gawa talang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Anoint the word, Lord. Put the words in my mouth in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin at tuwalatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to blessed Almeda family, sa mga anak, mga apo at mga manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga tao na isa sa mga kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon para may taguyod ng banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal mula Luzon, Visayas at sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal Western Mindanao, at sa lahat po ng ating beloved Muslim brothers, mga minamahal na patuloy pong umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ilan sa ating mga kapatiran na dati-rating mga Muslim ay nakumberte sa paniniwala at pananampalataya na si Kristo ay isang Diyos, buhay na Diyos, at makapangyarihang Diyos, minamahal. At ganoon din naman sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran from nearby outreach, sa dako po mga minamahal ko ng Malayal, at maging sa mga kapatiran natin sa dako ng Manukan, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa gawain ng Diyos, ang biyayang pagpapalad, kapayapaan ng Panginoon ay sumagana po minamahal sa inyo pong lahat, maging sa lahat ng ating kapatiran, mga minamahal sa dako ng Ayala, sa dako ng Ipil, sa dako ng Malangas, sa dako ng Malayal, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng Leyte, mga minamahal, patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na gawain. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon, naway patuloy po ninyong antabayanan ng gawain ng Diyos, at sa magitan ng programang ito ay may hatid po namin sa inyo, mga minamahal, ang mapagpalang salita ng ating mahal na Panginoon, at ang Diyos ang magbigay sa atin ng malawak na karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual. At ganoon din naman sa lahat ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal from abroad, sa lahat po ng ating OFWs, ng mga kapatiran, mga minamahal, na patuloy pong nagsusumika para matugunan ang kanilang pangangailangan. Ganun din naman ay makatulong, mga minamahal, sa pangangailangan ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating mga kapatiran, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Japan, sa dako ng Sabah, Malaysia po, minamahal, magandang gabi po sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa dako pong mga minamahal ko ng Calgary, at maging sa dako ng Canada, mga minamahal, Perth, Australia, sa Sydney, Australia po, mga minamahal. Salamat sa ating mga kapatid na bagamat minsan ay hindi po sila, mga minamahal, nakakadalo. Amen. Ngunit may banal na programa po, mga minamahal, ang ating banal na gawain na patuloy pong, mga minamahal, kinakasangkapan ng Panginoon upang may pangaral ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa dako ng Basilan, ilan sa ating mga kapatid na patuloy gabi-gabi pong umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos, hindi lang sa material, hindi lang sa pinansyal, lalo tigit minamahal sa mga espiritual na mga pagpapala at biyaya na galing sa mahal na Panginoon. At tayo po'y mag-aral ng salita ng Panginoong Jesus. Handa po ninyo ang inyong mga ballpen, ang inyong pong mga papel.
ang inyong mga Biblia, lalo tigit sa lahat minamahal, ang inyong pong mga sarili, at ating pakinggan ang salita ng Diyos. And let's talk about the topic, hardening the heart and the danger of it, mga minamahal. Sa Tagalog, pinatigas na puso at panganib, mga minamahal, nito ang panganib na maidudulot kapag ating patigasin, minamahal ko, ang ating mga puso, sapagkat minsan nahihirapan po, mga minamahal, makapenetrate ng salita ng ating mahal na Panginoon, umabsorb ang salita ng Diyos sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Gawa nga po ng ating puso ay ating pinapatigas, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, pag marinig natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, marinig natin ang mga pagsaway ng Diyos, marinig natin ang mga pagtuturo ng Panginoon, ang mga pagtutuwid ng Diyos, ang mga paalala ng Panginoon, yung mga God's warning, mga minamahal, let not our heart be hardened. Mga minamahal, huwag po nating patigasin ang ating mga puso, mga minamahal, sapagkat ang salita ng Panginoon, kapag ito po ay tanggapin natin ng buong puso, mga minamahal, yung salita ng Panginoon ay kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa puso ng bawat isa sa atin, at ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay meron pong tinatawag na absolute power to change our heart, to transform our heart, mga minamahal, to a new heart. Mula sa mga minamahal pusong makasalanan ay may kapangyarihan ang salita ng Panginoon para baguhin niya ang ating puso, baguhin niya ang ating isip, baguhin niya ang ating buong pagkatao, maging ang ating pananaw ay may kapangyarihan ng Diyos na baguhin, maging ang mga prinsipyo natin, mga paniniwala natin, maging ang ating pong mga ideolohiya, mga minamahal, ay may kapangyarihan ng Panginoon na baguhin ang mga minamahal, ang mga ito. Ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, from Webster Dictionary, ang meaning po ng hardened heart is insensitive heart. Yung word na hardened heart is insensitive heart. It means, word insensitive sa Tagalog, ito po yung manhid na puso. Mapapansin po ninyo, mga minamahal, kapag namamanhid ang ating kamay, amen, hindi po natin maramdaman, mga minamahal, yung sakit. Kaya nga po yung purpose, kapag tayo po ay binubunutan ng ipin, meron tayong sugat at ito po ay tinatahi. Ito po, mga minamahal, ay ginagamitan, mga minamahal ko, ng anesthesia. The purpose is, mga minamahal, para mabawasan yung pain. Pinapamanhid ang iyong katawan upang kahit bunutin 2 or 3 ngipin ay hindi ka makaramdam, mga minamahal ko, ng sakit. Kasi nga po, meron pong tinatawag na anesthesia. Yung purpose ng anesthesia para po maging insensitive ka. Ibig sabihin, maging manhid ka, mga minamahal, hindi ka na makaramdam ng sakit. That is because of anesthesia. Kapag ikaw tinatahian ka ng iyong sugat, kahit anong tusok ng karayom, hindi ka makaramdam ng sakit. Bakit po, mga minamahal? Dahil insensitive ka na, mga minamahal. That is because na ikaw ay in-injectionan, mga minamahal ko, ng anesthesia. Kaya ang ating pong point dito, na kapag ang puso mo ay insensitive na, ang puso mo ay matigas na, dahil yung word na harden, it means insensitive. Sa Tagalog, ito po ay manhid, mga minamahal. Wala ka ng pakiramdam, mga minamahal. Ito po yung isa po sa mga sakit ng isang Kristiyano, sakit sa puso, sakit na spiritual, dahil meron pong sakit sa physical, mga minamahal, at meron din pong sakit sa spiritual. At isa po sa matinding sakit na spiritual sa isa pong mananampalataya sa mga unbelievers or all believers, mga minamahal ko, yung hardened heart. Pusong, mga minamahal, pinatigas. At alam po ninyo, once our heart be hardened, mga minamahal, there's danger of it. Meron pong panganib na naghihintay kapag ang puso natin ay pinatigas. Kaya every time we pray, mga minamahal, isama po natin sa ating mga panalangin na, Lord, panatilihin mong malambot ang aming mga puso. Panatilihin mong hindi maging manhid ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong mga salita. Hindi po maging matigas ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong mga paalala, sa iyong mga pagsaway, sa iyong mga pagtuturo. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, yung gospel po, mga minamahal, yung word of God, it is sharper than the two-edged sword. Yung salita ng Panginoon ay mas matalim pa sa dobleng talim. Minamahal ko, ng espada. Kung makakita ka ng espada na doble ang talim,
Ganyan na ganyan ang mga minamahal eksplanasyon sa salita ng mahal na Panginoon. Word of God is quick and powerful and hardened than the two-edged sword. Mas matalim pa sa dobling talim, mga minamahal ko ng espada. Mga minamahal, ang purpose nito is mga minamahal to correct, to instruct, to teach. Mga minamahal, yun po ang purpose, to reproof. Yun po ang purpose ng salita ng Panginoon. Pagsaway, pagtuturo, pagtutuwid, mga minamahal, yan po ang kasangkapan ng salita. Kasi kung walang salita ng Diyos, mga minamahal, na magtuturo at magtutuwid, lahat tayo ay mapupunta ng impyerno. Lahat tayo ay mapapahamak. Kaya nga po, mga minamahal, doon sa mga believers, doon sa mga Kristiyano, sa mga taong, mga minamahal, matamis sa kanilang panlasa ang salita ng ating mahal na Panginoon, ibibless sila ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ino-honor nila ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Sabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mga minamahal, mula sa simula, naandyan ang berbo. Ang berbo, mga minamahal ko, ay Diyos. Ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, mga minamahal. So, ibig sabihin, yung salita nating pinag-aaralan, ito'y Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin. At ang sabi ng Biblia, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Every time na tayo po'y rini-rewind ng salita ng Panginoon, nangangaral ang ating mga beloved preachers, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Bagkus buksan natin ito at hayaan itong maging malambot at handang tumanggap sa salita ng ating mahal na Panginoon. This warning are issued not only to the unbelievers but also to the believers. Tama po, mga minamahal. Ang issue na ito, hindi lamang po ito sa mga unbelievers. Dahil ito po mga unbelievers nating mga kababayan, mga kamag-anak nating mga unbelievers. Hindi po natin masisi na ang kanilang puso ay matigas, mga minamahal. Bakit po ito po'y pinatigas, mga minamahal ko, ng kapangyarihan ng demonyo? Kaya nga po, mga minamahal, kung wala po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, tingnan po ninyo, sabi ng Biblia, mga minamahal, heart is deceitful above all things, and it is desperately wicked. Yung puso daw po ng tao, mga minamahal ko, ay likas. Sabi ng Biblia, likas na mandaraya. So, ibig sabihin, kahit bata pa po pala, na, kumbaga, inborn ba? Inborn. Mga minamahal, heart is desperately, mga minamahal, are deceitful above all things, and it is desperately wicked, likas na masama. Sabi ng Biblia, ang puso ng tao, likas na mandaraya ang puso ng tao. So makita mo, mga minamahal, if the Word of God hindi po mag-intervene sa buhay ng isang tao, mananatiling mandaraya at mga minamahal, mananatiling mga minamahal, likas na masama ang puso ng tao. Kung walang salita ng Panginoon, lahat po tayo, mga minamahal, we are totally condemned. We are going to hell. Dahil ang puso natin, mga minamahal, start from the very beginning, ito po'y inborn na po, mga minamahal ko, na masama. Biblia po ang nagsabi, the heart of man is deceitful above all things, and it is desperately wicked. Oh, di ba? Likas na mandaraya ang puso ng tao, likas na masama ang puso ng tao. Kung walang, only God can transform, mga minamahal, the heart of men. Tanging Diyos lang ang makapagbabago sa puso, mga minamahal ko, ng isang tao. Pero ito po'y dahil sa banal na salita ng at kinakasangkapan po ng Panginoon ang kanyang banal na salita para i-open, mga minamahal ko, yung sarado nating isip, i-open yung sarado nating puso, at tayo po ay ma-enlighten through gospel. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, gospel is the power of God unto salvation. Pag-intervene ng salita ng Panginoon sa buhay natin, mga minamahal, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang kapangyarihan ng Panginoon ay ang kanyang banal na salita para baguhin ang puso at isip ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang salita, ang buhay natin ay nabago. Dati-rati tayong mga drug addict, kidnapper, hold-upper, masasamang uri ng tao. At dahil sa salita ng Panginoon, unti-unti tayong nababago, mga minamahal. Kaya nga po, kapag tayo po'y palaging dadalo ng Miyerkules, makarinig tayo ng salita ng Panginoon, makadalo tayo ng Biyernes, makarinig tayo ng salita ng Diyos, makadalo tayo ng Linggo, makarinig tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, walang matigas na puso sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Every time na tayo po'y makakarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos
at unti-unting pipihitin ang puso mo, unti-unting pipihitin ng Panginoon ang isip mo hanggang ma-realize mo na ikaw ay binago na ng ating mahal na Panginoon. Magpupuri ka na sa Diyos. Magpapasalamat ka na sa mahal na Panginoon. Bakit po? For how many times na tayo po ay nag-New Year's resolution? Pero puro resolution lang, mga minamahal, walang pagbabago. Darating na po, mga minamahal, malapit na po ang December. Pagkatapos ng December, January na po, mga minamahal, January 1 na naman. Lilikha na naman tayo ng ating po mga New Year's resolution. Pero puro resolution lang. Wala pong changes, wala pong transformation na nagaganap. Oo, isang linggo, hindi tayo iinom. Mga minamahal, isang linggo, hindi tayo magsisigarilyo dahil meron nga tayong mga minamahal New Year's resolution. Pero alam po ninyo, mga minamahal, maraming mga tao ang nagiging failure at that time. Bakit po? Mga minamahal, kahit anong gawin nilang resolution, babalik pa rin sila sa kanilang bisyo, mga minamahal. Yan po ipatunay na walang magagawang tao. Not unless na mag-intervene ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang hardening the heart, mga minamahal, the danger of hardening the heart, mga minamahal, ito po ay hindi issue lang sa mga unbelievers. Also, it is issue doon sa mga believers dahil may mga believers na mga minamahal, matigas pa rin ang puso. Hindi naman ganun katigas katulad ng kasing tigas ng puso ng mga unbelievers. Pero sometimes, mga minamahal, pinapatigas natin ang ating mga puso. Ang sabi po rito, mga minamahal, pwedeng dumating ang punto na tumigas ang ating mga puso. Believers ka man, unbelievers ka man, mga minamahal, the worst and the most dangerous condition for a Christian is the condition when the heart are hardened. Ito po yung kondisyon na napaka-critical na kondisyon. Mga minamahal, the worst and the most dangerous condition for a Christian is the condition when your heart are hardened. Mga minamahal, marami pong mga mananampalataya na dating malambot ang puso, ngunit lumipas ang panahon, mga minamahal, ay unti-unting pinapatigas ng kaaway ang kanilang mga puso dahil po sa mga discouragement na kanilang naririnig, discouragement na kanilang pong nakikita, mga minamahal, kanilang nararanasan, iba't ibang uri ng mga disappointment, mga minamahal, sa paglilingkod, yung mga iba't ibang uri ng mga difficulties sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya nung mga minamahal na may mga kapatiran tayong na-discourage po sila, mga minamahal, sa maraming mga bagay. Kaya nga po, sometimes, through discouragement, through disappointments, through difficulties, mga minamahal nating na-experience sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil hindi pa ganun kalawak ang ating pananampalataya, dahil hindi pa po ganun kalalim yung ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, hindi pa po ganun kalalim yung pagkakilala natin sa ating buhay na Diyos. Sometimes, mga minamahal, through disappointment, through discouragement, through difficulties, mga minamahal, unti-unting tumitigas ang ating mga puso. Hindi po natin namamalayan, mga minamahal, na pinatigas na pala ng kaaway ang ating mga puso. Kaya nga po, itinuturo ng banal na iglesia sa ating banal na gawain, just look unto Jesus because Jesus is the author of our faith, the finishers of our faith, ang ating mahal na Panginoon. Tutok ka palagi sa mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi ka tumutok sa mahal na Panginoon, tumutok ka sa problema, tumutok ka sa mga disappointment sa buhay, sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kasi sometimes, mga minamahal, sabi pa nga ng Biblia, hindi lahat, yung ating pong Christian journey, ipaunawa ko po sa inyo, yung ating Christian journey, hindi po ito, mga minamahal, palaging patag. Di ba? Pag magta-travel ka, merong, mga minamahal, patag ang daanan, soft and sound, halos makatulog ka na dahil patag ang daanan, maayos ang kalsada. Pero sometimes naman, liko-liko na sa upuan, nakaupo ka, pagiwang-giwang ka, dahil mga minamahal, paliko-liko nga ang daan. Minsan naman ay paakyat ng sobra. Kagaya nung nag-travel kami papunta ng Malayal, Sibuko, mga minamahal, Northern Zamboanga na po. Doon kami nag-travel, talagang napakahirap ng daanan, mga minamahal. Ang sabi nga nila, mas mabuti pa raw nga yung daanan papunta doon. Mga minamahal, sa panahon ngayon, ikumpara mo noon na talagang rough road, mga minamahal, mga malalaking batong naglilitawan sa kalsada, at hirap ang mga tao mag-travel papunta po, mga minamahal ko, ng
malayal. Amen? So, sa ating journey, sometimes patag, sometimes pataas, sometimes pababa, mga minamahal, iba-iba ang sitwasyon. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi siya nangakong palaging uulan. Hindi rin siya nangako na palaging sisikat ang araw. Ang pangako ng mahal na Panginoon, sa gitna man ng pagsikat ng araw at sa gitna man ng tag-ulan, ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng payapang puso kung tayo po'y mananatiling magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, hardened heart, ito'y hindi nangyayari agad-agad, mga minamahal. There's a process like Pharaoh's heart, kagaya ng puso ni Paraon. Hindi po ito, mga minamahal, within overnight, kinabukasan, matigas ng puso mo. No, mga minamahal, minsan nga, lumilipas pa ito ng buwan, mga minamahal, ng taon. Kaya magugulat ka na lang, bakit, mga minamahal, hindi mo na nararamdaman ang presensya ng mahal ng Panginoon? That is because, mga minamahal, your heart are hardened na. Mga minamahal, unti-unti nang kinikongkreto, mga minamahal, na Satanas ang puso mo. Amen? Dahil kapag ang puso mo ay, mga minamahal, malambot, it means your heart are full of compassion, full of love, mga minamahal, full of harmony ang puso mo. At madali mong maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon dahil malambot ang puso mo. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, pagmamahal sa iyong kapwa. Ngunit kapag ang puso mo ay pinatigas na ng mahal na Panginoon, magugulat ka, kahit ikaw ay mananampalataya pa, mahirap mo nang maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang perfect example regarding po, mga minamahal, sa hardened heart ay walang iba, mga minamahal, kundi si Paraon. In the time of Egypt, mga minamahal, si Paraon po ang leader ng Egypt. Basahin po natin from the book of Exodus, chapter 5, verse 2. Sabi ng Biblia, at sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Hindi po niya kilala ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya siya nagtanong, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Kasi ipinapakilala ni Moses, ipinapakilala, mga minamahal ko, ni Aaron kung sino ang Diyos ng Israel. Ang kilala lang ng Diyos ay ang Diyos lang ng Egypt. Ngunit hindi po niya kilala ang Diyos ni Abraham, hindi niya kilala ang Diyos ni Isaac, hindi niya kilala ang Diyos ni Jacob. Kaya ang ginagawa ni Moses, ni Aaron, ipinapakilala nila kay Paraon kung sino ang Diyos ng Israel. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan, ang kanyang tinig, upang pahintuluton ka ko yung yumaon sa Israel, sapagkat ipinapaalam ni Moses na hayaang lumabas ang bansa ng Israel, ang lipi ni Israel sa Ehipto at doon dumako, mga minamahal ko, sa bundok ng Sinai sapagkat sila'y maghahandog ng pagsamba doon, mga minamahal. Ang sabi ni Paraon, bakit naman pupunta pa sa bundok ng Sinai? Hindi ba sila pwedeng dito na lang sumamba? Amen? Nakikipagkompermiso si Moses, mga minamahal, kay Aaron. Sila po ay, mga minamahal, nakikipag-deal. Sila po ay humihiling kay Paraon na palabasin ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ng bansa ng Ehipto. That is almost 400 years, mga minamahal, na sila po ay naalipin ng mga Egyptian. Ang sabi niya, hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulutang yumao ng Israel. Ito po ay pinatigas. Ang kanyang puso ay pinatigas ng ating mahal na Panginoong mismo, mga minamahal. Kaya makita mo, ang ating mahal na Panginoon, siyang nagpapatigas ng puso, siya rin ang nagpapalambot, mga minamahal ko, ng puso ng tao. Kagaya ni Paraon, sino bang nagpatigas ng puso ni Paraon? Walang ibang mahal na Panginoon. Sino bang nagpalambot ng puso ni Paraon? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus din. Sapagkat wala pong matigas na puso na hindi kayang palambutin ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kagaya ng kasabihan na walang malambot na, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Wala pong puso na hindi kayang palambutin ng mahal na Panginoon. Gaano man yan kakriminal, gaano man yan kasamang tao, gaano man yan, mga minamahal ko, na maging ex-convict, matigas ang kanyang puso mula sa kanyang pagkabata dahil punong-puno siya ng pagkamuhi at galit sa kanyang puso. Kapag ang Diyos ang kumilos, kapag ang kapangyarihan ng Panginoon ang kumilos, gaano man katigas ang puso na yan,
ay kayang palambutin yan ng ating mahal na Panginoon. Dito sa gawain, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, meron po tayong mga konkretong patutuo, dati-rating mga ex-convict, dati-rating mga hitman, mga hired killer, mga minamahal, pumapatay ng tao, katulad lang ng pagpatay ng isang manok, mga minamahal, kumikitil ng buhay kahit walang bayad. Amen? Sabi niya, pumapatay kami ng tao kahit libre, kahit walang bayad, basta't gusto naming pumatay. Ganoon po sila, mga minamahal, kasama ang kanilang puso, ang kanilang isip. Hindi na po nakukonsensya. Wala na pong konsensya sa puso. Maging ang mga inosente ay kanilang pinapatay. Amen? Pero alam po ninyo, mula nang makilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, sila po'y nagkaroon ng matinding pag-ibig, pagmamahal, takot, pagmamalasakit sa kanilang puso, sa kanilang kapwa. So, mga minamahal, God has power to transform kahit po gaano, mga minamahal, ka-harden ang puso, minamahal ko, ng isang tao. So, ang ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ayaw makumbinsi ni Paraon dahil gusto niyang ipakita kasi. Sometimes, mga minamahal, magtatanong ka, bakit pa pinatigas ng mahal na Panginoon? Kaya din naman pala niyang palambutin. Bakit pa niyang pinatagal? Amen? Ang gusto ng mahal na Panginoon, both sides na revelation. Gusto ng mahal na Panginoon ipakita sa mga Israelita na kahit gaano katigas ang puso, mga minamahal ko, ng tao, ay may kapangyarihan ng Diyos magpalambot. Sa kabilang panig po, mga minamahal, na kaya silang ilabas ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang dako naman, sa panahon ni Paraon, gustong ipakita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanyang kapangyarihan ng bansa ng Israel ay kaya niyang palayain kahit sino ang humadlang, mga minamahal. Ano ginawa ng mahal na Panginoon? Nagpadala ng 10 salot sa bansa, mga minamahal, ng Ehipto para unti-unting palambutin ang puso, mga minamahal ko, ni Paraon. Ang pinakalas, mga minamahal ko, na salot na nangyari sa bansa ng Ehipto na siyang nagpalambot ng puso ni Paraon para hayaan silang lumabas yung namatayong firstborn, yung death of all firstborn in Egypt. Mga minamahal, ang anak ni Paraon ay firstborn, ito ay namatay. Lahat ng mga panganay, mga minamahal ko, sa bansa ng Ehipto, yun ang lahat ay namatay. Doon nahipo ang puso ni Paraon at sila po ay pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito in early church, the day of persecution, many Christians deliberately forgotten the Lord. Marami pong mga Kristiyano ang hayagang kinalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon because their heart are hardened. Hindi mo iiwan ng Diyos na siyang nagbago ng buhay mo kung ang puso mo ay malambot. Hindi mo iiwan ang Diyos na nagpagaling ng iyong karamdaman, Diyos na nag-ingat sa iyo sa gitna ng panganib at kapahamakan, Diyos na naghango sa iyo sa kahirapan at kawalan. Dati-rati, hikahus ka, hirap na hirap ka, ngunit nang maglingkod ka sa mahal na Panginoon, inahon ka ng mahal na Panginoon sa kahirapan at kawalan. Dati-rati, critical ang kondisyon mo, may sakit ka, halos mamamatay ka na, pero ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Magulo ang takbo ng buhay mo, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, ngunit dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, mga minamahal, binago ng Diyos ang buhay mo, pinagpalang ka ng mahal na Panginoon. Amen? Tapos, iiwan mo ang Diyos. Mga minamahal, means to say, kapag iiwan mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ang puso mo ay matigas. Pinatigas na, hinayaan mong maging matigas ang puso mo, mga minamahal. Ito'y pinatigas dahil sa mga discouragement na ini-entertain natin, mga minamahal, doon sa mga disappointment na nangyayari sa ating church. Alam po ninyo, hindi madali ang pagpasok ng langit, mga minamahal. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, enter into the narrow way, mga minamahal. Amen? Magsumikap, strive to enter the narrow way. Magsumikap kayong pasukin ang masigpit, mga minamahal, masikip na daan. Yun ang pagpuntang langit. Maraming pagsubok, maraming disappointment, maraming discouragement. Amen? Maraming trials, maraming kahirapan, maraming persecution, maraming nagbubuli sa iyo. Mga minamahal, that is normally happened once, mga minamahal, natanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya in early church, maraming mga Kristiyano, they deliberately
mga minamahal, forgotten the Lord. Hayagan nilang ipinakita, mga minamahal, na sila'y tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Isa lang po ang conclusion niyan. Kapag tumalikod ka sa Panginoon, iwanan mo ang iyong pananampalataya, i-reject mo ang faith na iyong tinanggap, mga minamahal, at ipagpalit mo ito sa kahilayan, ipagpalit mo ito sa kaibigan, ipagpalit mo ito sa mga bagay na lilipas lang, maglalawat, mawawala. Ang ibig sabihin niya, ang puso mo ay matigas na. Yung wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang magpuri, wala ka ng ganang magluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Napaka-critical na kondisyon yan. Dahil baka unti-unti nang tumitigas ang puso natin sa pagbibigay papuri at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginagawa nila, they deliberately forgotten the Lord. Sila po ay sumusulat ng pangalang Jesus sa buhangin at pagkatapos ito po ay kanilang sabay-sabay na niluluraan at inaapak-apakan ang pangalang Jesus na sinulat nila, mga minamahal ko sa buhanginan, hanggang ito po ay mabura at hindi na makita. They deliberately forgotten the Lord, mga minamahal. Ang ibig sabihin niyan ay matigas na po ang kanilang puso. What is the indication of a hardened heart? Ano po ang, mga minamahal, indication ba? Ano po ang mga minamahal, palatandaan, yung word na indication, kagaya po mga minamahal ng pagbukas ng amplifier, as long na hindi po pumupula, ibig sabihin hindi pa po yan, mga minamahal, naka-open. So meron pong indication, kulay green, sometimes kulay pula, that is indicate, mga minamahal, na bukas na po yung power. That is word indication, palatandaan, mga minamahal, ang ating pong pinag-aaral, what is the indication of a hardened heart? Isa po sa mga indication, once your heart are hardened, when it's hard for you to accept that you are wrong. One of the indication that your heart are hardened, when it's hard for you to accept that you are wrong. Yung hindi ka marunong, minamahal ko, tumanggap ng pagkakamali. Yan po, mga minamahal, isa sa mga indication, minamahal, na ang puso mo ay matigas na. Dahil hindi ka na marunong tumanggap ng pagkakamali. May mga ganyang mga Kristiyano, mga minamahal, na hindi marunong tumanggap ng kanila pong mga pagkakamali. Ang gusto lang nila, ina-appreciate mo yung kanilang mga ginagawa, pero kapag kinokoreksyonan mo na, kapag tinuturuan mo na, kapag sinasaway mo na, kinakalaban ka na, mga minamahal. It means, ito po yung mga taong ayaw po, mga minamahal, na tinuturuan sila, ayaw na sinasaway sila, ayaw na pinapaalalahanan nila, kasi they believe that they are perfect in their own, mga minamahal. Ang akala nila, perfecto na sila, mga minamahal, tama na sila. Pero kapag sinasaway mo, mga minamahal, tinuturuan mo, parang alimango, mga minamahal ko, na nakaganon yung dalawang ipit na handang makagat anytime, mga minamahal. Meron pong ganon mga Kristiyano. Yung mga Kristiyanong balat sibuyas ba? Praise the Lord. May mga Kristiyanong balat sibuyas. Mga minamahal, may mga Kristiyano katulad ng nung halaman na tinatawag na touch me not, mga minamahal, sa Tagalog, ang tawag po sa touch me not is makahiya, mga minamahal. Amen. Touch me not sa Tagalog ay makahiya. Isa po yung mga minamahal damo, mga minamahal na makikita natin sa mga gilid natin na may mga tinik na kapag mga minamahal, ito po ay masagi mo, biglang titikyom, mga minamahal, yung kanyang down. That is touch me not. Meron pong mga ganyang Kristiyano, tuwang-tuwa pag ina-appreciate mo yung kanilang mga achievement, ina-appreciate mo yung kanilang itinulong, ina-appreciate mo yung kanilang ibinigay, ina-appreciate mo yung kanilang pagpapagamit, ina-appreciate mo lahat ng kanilang ginagawang mabuti. Pero kapag sila'y tinuturuan na, sila'y kinukoreksyonan na, dahil siyempre, not all the time, mga minamahal, tama ang ating ginagawa. Sometimes pinapahintulutan ng Diyos na magkamali tayo para madaanan natin yung experience kung papaano natin tatanggapin yung mga pagsaway at pagtuturo sa atin, yung paglilinis at pagdidisiplina sa atin. Unang-una, pagdidisiplina, pagsaway at pagturo ng mahal na Panginoon. And then meron pong ahead sa atin, meron pong mga minamahal leaders na ilinalagay ang mahal na Panginoon sa church para i-look out tayo, mga minamahal, para makita kung may mga mali tayo, may mga error tayong ginagawa, sometimes na-failure tayo sa ating mga ginagawa. May mga taong itinalaga ang mahal na Panginoon para paalalahanan tayo, sawayin tayo, turuan tayo, mga minamahal, disiplinahin tayo.
Amen? Kaya kapag matigas ang puso mo, nahihirapan kang tanggapin, mga minamahal, that you are wrong. Ang sabi po rito, one of the indication that your heart are hardened when it's hard for you to accept that you are wrong. Di ba? Mahirap para sa iyo, mga minamahal, it is a big deal for you ang tanggapin yung mga minamahal na ikaw ay mali. Alam po ninyo, it takes humility, it takes courage, mga minamahal. The word acceptance, yung acceptance ba, tanggapin mo na mali ka talaga, amen, kasi mayroong Kristiyanong kahit hayag na sa matinding sikat ng araw na siya po ay mali, mga minamahal, pag sinasaway mo na yung kanyang pagkakamali, siya pa ang galit, mga minamahal. Makikipag-away pa, aawayin ka pa, kakalamanin ka pa, mga minamahal, which is, nahayag na sa sikat ng araw na siya po ay mali. Dapat, kapag malambot ang puso mo at sinasaway ka ng mga elders sa iyo, ng mas mga matured sa iyo, huwag kang magdamdam, mga minamahal. Bakit? Concern lang sila sa iyo. Sabi pa nga ng Bible, mga minamahal, open rebuke is better than secret love. Kung hindi ka sasawayin, mga minamahal, ang akala mo dahil hindi ka sinaway, tama na yung ginawa mo. O, hindi mo malalaman na mali dahil walang sumasaway sa iyo, mga minamahal. Din yung bagay na yon, dahil walang sumaway sa iyo, mananatili mong gagawin dahil ang akala mo ay tama dahil walang nagsaway sa iyo. Saan ka pupunta? Mapapahamak ka kapag walang magturo sa iyo. Mapapahamak ka kung walang magsasaway sa iyo. Kami, mga minamahal, before kami natuto, mga minamahal, before kami nagturo, mga minamahal, katakot-takot na pagtutuwid ang aming naranasan. Katakot-takot na review, katakot-takot na pagsaway, katakot-takot na mga pagtuturo ang aming na-experience sa aming pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Pero dahil ang puso namin ay malambot, handa po kaming tumanggap, mga minamahal, ng mga pagtuturo. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 28 verse 14, basahin natin ang Biblia, masaya ang tao na natatakot na lagi, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay nahuhulog sa kahirapan. Sa English nga po, mga minamahal, maikli lang naman po ito. Basahin natin sa English version. Happy is the man that feareth always. Mapala ng tao na palagi kang natatakot. It means, natatakot kang magkasala, mga minamahal. Dahil yung tinatawag na pagkatakot, godly fear, mga minamahal, godly fear is to hate evil. To hate evil. Yung magkaroon ka ng pagkamuhi sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Biblia, happy is the one that feareth always. But he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Sa Tagalog, pakibalik natin, mga minamahal, ang sanang sabi ng Biblia, masayang tao na natakot na lagi, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban, hardening his heart, mga minamahal, ay mahuhulog sa kahirapan. Ano pong madadatnan? What is the danger when your heart is hardening in the Lord? Sabi ng banal na Biblia, mahuhulog ka, mga minamahal ko, sa kahirapan. Kapag pinatigas mo ang iyong puso, kapag hindi ka tumanggap, mga minamahal ko, ng pagtuturo, mahuhulog ka sa kahirapan. Kapag hindi ka tumanggap ng pagsasaway dahil hinayaan mong matigas ang iyong puso. Kaya sometimes, kailangan natin i-diagnose spiritually yung puso natin. Kung ang puso natin ay malambot pa ba, mga minamahal? Baka kasing tigas na yan ng adobe na hindi natin nababantayan. Kaya nagugulat ka na lang, madali kang ma-disappoint, madali kang ma-discourage, madali kang ma-offend, mga minamahal. Minsan nga, kahit hindi para sa iyo ang preaching, ang akala mo, ikaw ang pinatatamaan ng preacher. Oh, di ba? Mga minamahal, nakakalungkot. Isa po yan sa mga symptoms ng puso mo ay unti-unti na pong tumitigas dahil masyado ka nang offended na sa mga pagsaway at pagtuturo sa iyo. Ang akala mo, pinagkakaisahan ka na. Akala mo, inaapi ka na. Akala mo, mga minamahal, may mga audio kasi ang kaaway. O, mga minamahal, biglang bubulong ang kaaway. Hindi ka naman mali. Tama ka naman. Insakto naman ang ginagawa mo. Bakit ka sinasaway? Sa tingin mo, sasawayin ka ba kung tama ang ginagawa mo? Sasawayin ka ba? Tuturuan ka ba? Papaalalahanan ka ba kung tama ang ginagawa mo? So, siyempre, dahil nakikita ng mga elder ng church, mga minamahal, na inappoint ng mga Panginoon na hindi tama ang ginagawa mo,
mga minamahal, syempre concerned sila sa kaligtasan mo. Kaya, bagamat alam nila na ma-offend ka, nagsusumikap silang turuan ka, sawayin ka, palalahanan ka, kaysa naman ma-impyerno ka. Yun po yun. Kaya nga dapat nga, magpasalamat tayo kung may mga tao nagtuturo sa atin boldly. Mga minamahal, sinasaway tayo boldly. Mga minamahal, hayagan at tinuturuan tayo. Mga minamahal, yan po yung totoong pagmamahal. Dahil, mga minamahal, nagpapatunay po yan na tayo po, mga minamahal, sila po'y concern sa ating kaligtasan. Pangalawa, mga minamahal, it takes, ang sabi rito, indication, one of the indication of a heart, mga minamahal, are hardened when it's hard for you to forgive. Di siguro natin ito matatapos, mga minamahal. Amen? Baka dugtungan na lang natin dahil marami pa po tayong bersikulo. Last na po ito, mga minamahal, when it's hard for you to forgive. Isa po sa mabigat, mga minamahal, na indication that your heart are hardened when it's hard for you to forgive. Kapag mahirap sa iyong magpatawad sa iyong kapwa, dati mayabang ka, kung dati-dati hambugero ka, mga minamahal, kung dati-dati hindi ka tumatanggap ng pagkakamali, ngayon, mga minamahal, kapag ang buhay mo ay hayaan mo ang Diyos ay magbago, handa kang tumanggap ng anumang pagtuturo. At the same time, mga minamahal, handa kang magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa iyo. Anong sabi ng banal na Biblia? Sabi ni Apostle Peter, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ang mga taong nagkasala sa akin. Makapito ba? Amen? Mga minamahal, alam po ninyo, pagpapatawad ng 7 beses ay maraming beses na po yun. Originally, mga minamahal ni Israel, ang allowed lang kasi kanilang magpatawad within 3 times. 3 beses lang. Magkasala ng isa, magkasala ng pangalawa, magkasala ng 3. Enough na po yun sa kanila na kasalanan at pwede na po silang gumanti, pwede na po nilang ipabalanggo, ipakulong yung taong nagkasala, mga minamahal, dahil hanggang 3 lang yung kanilang forgiveness. Kumbaga sa reserba, mga minamahal, 3 lang yung kanilang reserba. Kaya nga sabi ni Peter, dahil siguro feeling ni Peter, mga minamahal, para malampasan niya yung standard ng Israel. Kaya niya sinabi sa mahal na Panginoon, Lord, ilang beses ba akong magpapatawad sa taong nagkasala sa akin? Makapito ba? Sabi ng mahal na Panginoon, no. Amen? You forgive the man that who trespasses in you, mga minamahal, sin in you, within 70 times 7, mga minamahal. 7 beses. 70 times 7, that is equivalent for 490 times. Tayong magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Yun ang standard ng Panginoon. Amen. At kapag ang puso mo ay malambot, ganun din ang magiging standard mo. Dahil anak ka na ng Diyos eh. You're willing to forgive and you're willing to forget. Hindi yung mga minamahal, ibabaon mo sa lupa, paglipas ng panahon, nagkaroon lang ng konting diferensya, bubukwatin mo na naman ang mabahong iyong ilinibing na sa limot, ilinibing mo na sa mga minamahal sa hukay, kinalimutan mo na, at pagkatapos, you need to forgive and forget. Ang ibig ko pong sabihin, kalimutan, magpatawad at kalimutan. Hindi lang po kayo, mga minamahal. Ako may mga tao din na gumawa sa akin ng kasalanan, mga minamahal, but I decided to forgive. I choose to forgive. Amen? Dahil tamis, ingon pagani sa Bisaya, tamis pa sa dugos ang magpasaylo. Tamis pa sa dugos ang magpasaylo. Ako daghan nagbuhat sa akong dautan. Maraming gumawa sa akin ng kasalanan. Pero talo ko eh. Ni piso, wala ko kung magtatanim ako ng galit sa mga taong gumawa sa akin ng pagkakamali. Mga minamahal, dahil minsan nakakagawa rin ako ng mali sa kapwa. Hindi, mga minamahal, pinagsisisihan ko yun dahil alam kong mali yun. Ngayon, kung ako ang gawa ng kasalanan, mga minamahal, ang standard ng mahal na Panginoon, kung gusto mong mapatawad ka, magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo. But if your heart are hardened, one of the indication that your heart is hardened when it's hard for you to forgive. Mahirap sa iyo magpatawad, mga minamahal. Hindi mo kayang patawarin yung kapwa mo mag-aawit. Hindi mo kayang patawarin yung kapwa mo manunugtog. Nahihirapan kang magpatawad. Oo, kinakamayan mo, kinakausap mo. Pero deep in your heart,
Meron kang mga minamahal natatagong galit. Huwag kang mag-alaga ng galit. Dahil kapag mag-alaga ng galit, para kang nag-alaga ng halimaw, mga minamahal, monster sa puso mo. Kapag mag-alaga ka ng halimaw at hindi mo yan i-release, hindi ka magpatawad, yan po ay lalaki hanggang unti-unti ang buo mong pagkatao ay lalamunin ng galit at mananatiling matigas, minamahal ko, ang iyong puso. Amen. At ang sabi ng Biblia, magpakumbaba sa Diyos dahil ang Panginoon ay may kapangyarihan para palambutin, mga minamahal ko, ang iyong puso sa tulong ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Lumapit ka sa Diyos, manalangin ka sa mahal na Panginoon. Mahirap mabuhay ng merong matinding galit sa ating mga puso. Hindi tayo maliligtas, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang magtanim tayo ng galit sa ating kapwa ay kahalintulad na tayo po'y pumatay, mga minamahal ko ng tao. Forgive and forget, mga minamahal. Kalimutan mo po yan. Magpatawad ka, sapagkat yun po ang sinabi ng banal na Biblia. Loobin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dugtungan po natin ito sunod na pagkakataon sapagkat nahirapan akong tapusin, mga minamahal. Ipaitulot ng mahal na Panginoon. Meron pa po tayong ilang talata na pag-aaralan. Mga minamahal, ay idugtong po natin ito sa sunod na pagkakataon na tayo po'y mangaral ng salita ng Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating buhay na Diyos. Mga minamahal, let not your heart be hardened. Sapagkat ang sabi rito, mga minamahal ng ating pinag-aaralan, the worst and the most dangerous condition for a Christian is the condition when your heart is hardened. Mga minamahal, may panahon na hindi natin nababagnayan, matigas ng ating puso. At hayaan natin ito'y mabasa palagi ng presensya ng ating mahal na Panginoon dahil tanging presensya lang ng Diyos. Tanging Espiritu lang ng mahal na Panginoon ay may kapangyarihan para mapalambot palagi ang ating mga puso. Napakasarap ng ating pakikipagrelasyon sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag ang puso natin ay malambot, palaging malapit, palagi sa atin ang ating mahal na Panginoon. If your heart, mga minamahal, ay pure, it means, mga minamahal, hindi po matigas ang iyong puso. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para po sa ating minamahal na mga kababayan na patuloy pong umantabay, nakikinig ng ating programa. Tanggapin po ninyong mahal na Panginoon. Ipigit po ninyo ang inyong mga mata, itaas po ninyong mga kamay. Tayo po'y sumuko sa Diyos, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ako, Panginoon, sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Palambutin mo ang aking puso, mahal na Panginoon. Hallelujah sa iyong presensya. Palambutin mo ang aking puso sa iyong mga banal na salita. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, kabagan mo ang aming mga kababayan, ilan sa aming mga kapatiran. Mahal na Panginoon, huwag mong hayaang magtagumpay ang kaaway na patigasin ang kanilang mga puso. Mahal na Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong salita, kumilos ka. Palambutin mo ang kanilang mga puso. Mahal na Panginoon, mga kababayan namin, sila tumanggap sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Tayo po'y dumako sa ating supplication, sa ating pong mga pangangailangan, mga minamahal. Ilakip na po nating ipanalangin na, Lord, wag mong hayaang maging matigas ang aming puso. Ipanalangin po natin na, Panginoon, turuan mo kaming ibigin ka ng buong puso, ibigin ka ng buong lakas, ibigin ka ng buong kaluluwa, mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, salamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan. Kasangkapanin mo po ito na mapalambot ang aming mga puso sa iyo. Mahal na Panginoon, ayaw namin ito'y maging matigas. Dahil alam namin na mahihirapan kang kumilos, mahal na Panginoon. Mahihirapan kaming maramdaman ang iyong presensya. Kapag ang puso namin ay patigas, palambutin mo ito sa magitan ng iyong salita. Palambutin mo ito sa magitan ng iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain sa maraming bagay, sa material, sa pinansyal, lalatigit sa mga spiritual, mga pangailangan. Ikaw mag-provide, mahal na Panginoon, ng lahat-lahat ng aming pangailangan from materially, financially and physically. We know, Lord, that you are the God. Hallelujah, provided all things. Mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord. Bless us. In Jesus' name. Amen and amen. Tayo pinumako sa ating mas healing
sa inyo pong mga screen, mga minamahal ng inyong gadgets, screen sa inyong flat screen. Tayo po'y ilagay po ninyo ang inyong mga kamay at samahan po ninyo kung manalangin through the leading prayer for beloved Honorable Pastor. Ang Diyos ay maghihimala. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, narito po kami sa iyong banal na harapan. Kahabagan mo kami kaawaan, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga oras nito, yun at mapagpala mong kamay, ipatong mo ito sa aming mga ulo, sa pangalan ni Jesus. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, anong makaramdaman, ikaw yung magpagaling problema, ikaw magbigay ng kalutasan. Cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, sickness be healed, problem be solved, infirmities began, mahal na Panginoon, of cancer, TB, leukemia, diabetes, cancer, anumang demonyo ng ubo, sipon, lagnat, sakit mula sa aming ulo hanggang sa aming mahal na Panginoon, mga paaypawin mo sa pangalan ng Jesus. Bless us, Lord, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, puri at luwalatin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa karunungan, salamat sa kaalaman at pangunahing spiritual na patuloy po tayong ginagamit, kinakasangkapan ng mahal na Panginoon. Lobby ng ating buhay na Diyos, ay dugtungan po natin ang ating pong topicong ito, mga minamahal, hardening the heart, and the danger of it, mga minamahal. Second part na lamang po natin ito dahil mga minamahal, baka abutin tayo ng alas 9 kung talagang pipilitin nating tapusin. Kaya't loobin na lang ng mahal ng Panginoon, sa sunod ng mga pagkakataon ay muli nating dugtungan, mga minamahal, ang topiko ito. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Patuloy po tayong magpakainin sa paglilingkod. Dumalo palagi, Miyerkules, Biyernes, Linggo, sapagkat ang sabi ng mahal na pastor, kung sino ang gusto ng langit, dumalo palagi ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At hanggang sa muli, mga minamahal, ang inyong kabang lingkod ay nagpapaabot sa ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karikan ng iyong mga gawa. Lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, kung aking pagmalasing